Noong unang panahon sa lambak ng Rio Grande sa Mindanao, namuhay ang isang dakilang mandirigma na nangangalang Bantugan. Kilala siya sa kanyang pambirang lakas, katapangan at pagiging marangal. Dahil dito, siya ay ginalang ng maraming tao. Ninais ni Bantugan na mapangasawa ang magandang anak ng isang sultan. Ipinagkatiwala niya sa kanyang anak na si Balatama ang pagdadala ng alok ng kasal. Tinanggap ito ni Balatama ng buong tapang at paggalang. Sa kanyang paglalakbay, narating ni Balatama ang isang mahiwagang bakod na nakapaligid sa isang estatwang bato. Nang subukan niya itong putulin, biglang nagdilim ang kalangitan at nagsimulang bumagsak ang malaking bato mula sa himpapawid. Pagkatapos ng unos, isang napakalaking ahas ang humarang sa kanyang daraanan. Hindi umatras si Balatama. Matapang niyang hinarap ang halimaw at natalo ito sa isang mabangis na labanan. Sa wakas, narating ni Balatama ang kaharian ng sultan. Humanap siya ng may paggalang at inihayag ang layunin ng kanyang pagpunta. Ang hiling ni Bantugan na mapangsawa ang prinsesa. Ngunit hindi naging madali ang pagtanggap ng sultan. Nagbigay ang kanyang mga tagapayo na halos imposibleng mga kahilingan na pawang gawa sa ginto bilang kapalit ng pagpayag sa kasal. Ipinakita ni Balatama ang mahiwagang gintong estatwa. Biglang lumindol ang lupa, kumidlat ang langit, bumuhos ang malakas na ulan, at bumagsak ang malaking botok. Dahil dito, natakot ang sultan at agad niyang binawi ang kanyang mga kahilingan. Habang wala pa si Balatama, dumating ang isang malaking hukbong Kastila na may napakaraming barkong pandigma. Hiniling ng kanilang pinuno na ibigay sa kanya ang prinsesa at nagbanta siyang sakupin ang kaharian kapag tumanggi ang sultan. Nang hindi makabalik si Balatama, nag-alala si Bantugan. Tinipon niya ang kanyang matatapang na mandirigma at naglayag sa dagat upang hanapin ang kanyang anak at tulungan ang kaharian. Nagtagpo ang hukbo ni Bantugan at ang malaking armada ng mga Kastila. Umalingaw-ngaw ang putok ng mga kanyon habang naglalaban ang magkabilang panig sa dagat sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Matapos ang labanan, matagumpay na naikasal si Bantugan sa prinsesa. Muling nagkita ang mag-ama na sina Bantugan at Balatama, at buong kahariang nagdiwang sa kanilang tagumpay at pagkakaisa. Hindi naglaon, bumalik ang mga Kastila na may mas malaking hukbo. Kahit alam niyang kakaunti lamang ang kanyang mga mandirigma, buong tapang na pinangunahan ni Bantugan ang huling laban upang ipagtanggol ang kanyang bayan. Sa huling labanan, lumubog ang barko ni Bantugan sa dagat. Ngunit ayon sa alamat, isang mahiwagang pulo ang lumitaw sa lugar na iyon. Sinasabing nananatili roon si Bantugan, ang kanyang asawa, ang kanyang mga mandirigma. Hanggang ngayon, ang kanyang katapangan at kabayanihan ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon.